Hello, what's up? Motopits TV. Ngayon tuturuan ko kayo magpalit ng brake pad. Ito yung brake pad natin ngayon na rebanded. Pwede siyang i-apply sa Honda Click, Honda Beat, Honda PCX or anything na Honda kasi same lang naman sila ng process ng pagpapalit ng brake pad. Ito yung brake pad natin guys, is makapal pa siya. Genuine yan eh. Nabili ko siya na genuine pero meron tayong pinareband kanina na brake pad. Iti-testing din natin kung makapit ba yung nabili natin. Kailangan natin ito ng size 10 or size 8 na close range. Tapos kailangan din natin itong tower type na Allen wrench na T40. So yung ano ko, bolt ko kasi pinalitan ko na siya. Pinalitan ko na itong ano na to, bolt ng close range. Kasi malakas matakaw makalusterid yung flower type na Allen wrench eh. Bali pinalitan ko siya ng ano, close type. Bali yan na yung itsura niya guys. Oh. Pwede na siyang ano, tanggalin gamit yung close range lang. Saka hindi takaw lusterid. Kahit ano mangyari diyan, malulusterid. Bali una natin gawin is luwagan natin tong size 8 na to para lumuwag din yung brake pad, hindi na masyadong kumapit dun sa disc. Kailangan natin yan talagang unang-unang gawin para lumuwag yung brake pad dun sa disc. And sunod natin gagawin is tanggalin natin tong bolt na to, yung dalawa na yan na kumakapit dun sa caliper natin. Yan, tanggalin natin yung dalawa na yan. Yan, tanggalin natin yan. Pihitin nyo lang siya pa counterclockwise. Wait, tapos hugutin natin tong caliper sa disc. Medyo matigas yan guys, kailangan natin ng pwersa dyan. Mas maganda kung dalawang kamay yung gagamitin nyo. Ayan, natanggal na natin siya guys. Bali kailangan lang nating pihitin pa tong tornilyo na size 8. Ayan, tanggal na siya. Bali yan yung brake pad natin na genuine. Ganda nyan, bagong bago pa yan. Pero ipapakita ko lang talaga sa inyo kung paano magpalit ng brake pads. Bali lilinisan ko na rin pala yung piston ko kasi may mga debris na eh. Ito yung papalit natin, oh. Rebanded yan. Bali kailangan lang nating lihain yung piston ko kasi may hirap na siya mag-play. Bali ang purpose ng pagbaklas ko ngayon is magagarasa lang tayo ngayon. Ngayon dituturo ko na rin kung paano magpalit sa inyo ng brake pad. Kasi abala pa yung pagpunta sa mga shop eh. Saka mas maganda kung tayo na rin nag-maintenance sa mga motor natin. Kasi mas alam natin yung takbo ng motor natin. Saka may idea tayo. Iwas hassle sa pagpunta sa shop. So makakatipid pa tayo. And mas quality kung tayo yung gagawa. Mas maalagaan natin yung sarili nating motor. Ito yung brake pad na gagamitin natin. Rebanded yan guys. Ang kagandahan dyan is rubberized na yan. Yung materialis na ginamit dyan. Ayan. Balilihain din natin tong piston nya guys. Nang magaspang. Ayan. Dahan-dahanan nyo lang para hindi madamage yung piston. Tanggalin lang natin yung mga debris. Kasi rin yan, sagabal din yan sa play ng natin eh. Brake pad natin eh. Bali kung may mga debris dyan o kaya mga parang grasa-grasa na matitigas, tanggalin nyo na lang din guys pag nagpapalit kayo ng brake pad para smooth din yung play. Dagdag yan sa mga preventive maintenance nyo. Ayan. Bali nilangisan ko nga rin pala yung piston. Ganito yung pagkabit ng brake pad guys. Una yung itong isang brake pad na ganito yung itsura. Ganyan yung pagkakasalpak niyan guys. And isunod nyo tong isa. Ayan, bali ipakagat nyo lang siya dun sa isang dulo-dulo lang naman yan eh. Basta ang tatandaan nyo lang yan guys is yung dalawang butas dito. Yung dalawang may butas dyan kasi dyan natin isasalpak yung tornilyo. Yung dalawang may butas, ayan lang yung tatandaan nyo, yung may butas lang. Kasi yan yung lulusutan ng may tornilyo eh. Ng tornilyo pala. Ayan. Bali pag ayang tornilyo na ipasok nyo na, wala na kayong magiging problema dyan.
And sasandalan nyo lang din yung isang parang tornilyo doon sa kabilang dulo. Medyo magulo pero nakikita nyo naman kung paano ilagay. May idea na kayo dyan. Bali masikip yung brake pad, susundutin natin ng flat screw yan, flat screwdriver. Ingatan nyo lang na wag masira tong brake pad nyo kasi pangit pag may sira. Yan, sundutin nyo lang yan, luluwag yan ng kusa. Daan-daan lang. Ayan, maluwag-luwag na siya guys. Bali isakabit na natin siya sa disc. Paluwagan nyo lang, huwag kayo matakot kasi itutulak lang naman yan yung piston. Ayan, sigpitan natin para sure na hindi siya ma-disassemble pagka salpak natin sa disc. Ayan, gamitin nyo yung size 10 na close range. Mag-provide din kayo ng mga gamit nyo guys para hindi kayo mahirapan sa pagbaklas kabit nyan. Ayan, isalpak na natin. Ayan yung pagsalpak. Basic na basic lang yan. Ayan, kabit na natin yung dalawang tornilyo. Ayan, nagpitan muna natin ng konti. Saka natin gamitan ng tools mamaya. Kamayin nyo lang. Ayan. Kamayin nyo lang siya guys. Ayan, saka naman natin siya sikipan. Gamit tong size 15 natin na close range. Kung stock pa yung mga tornilyo nyo dito sa kabitan na caliper is gagamitan nyo yan ng flower type na T40 yung size. Huwag nyo nakakalimutan yan guys. Ayan, okay na, goods, all goods niyan. Huwag nyo nakalimutan mag-like and subscribe guys kung nakatulong na malaki to sa inyong video na to. Thank you guys.